Inyo pong ibinulgar na rock netting na po, di ba nung tayo po nagkita, nabanggit mo na sa akin yan, naibulong mo na sa akin yan eh. Pero ngayon po, ay nailahad na ho pala ninyo yan. Kagaano ho ba katagal na yung ginagawa pong kalokohan dyan? Well, alam mo, as early as 2016, nagkaroon na ng mga rock netting eh. Oho. Or earlier pa, meron na mga rock netting, pero malilit na halaga lang. Malilit na amount. Let us say mga 800,000, Okay. 1.4 million, Oho. mga ganon. Ano? Katapos, ang ginagamit dating methodology, yung sa Germany. Okay. Which Pero is? nung pumasok na sila ng 2020, nung nangyaring namatay yung congressman dito at pumalit na yung caretaker congressman, Oho. doon na. Iba ng methodology, tapos ang mga materyales na China-made na. Nako. Tapos hindi na nasusunod yung tamang methodology. Oho. At overpriced na. Pag sinabi ho ninyong hindi sinunod yung methodology, di ba pareho lang yung ano nun? Yung pag sabing methodology, yung paano gagawin, di ba? Parang ganun ho ba, Mayor? Yes, Oho. oo. Ang explanation sa akin ng isang expert Opo. na talaga nag-aral sa Germany, sabi niya, kumbaga sa bra ng kababaihan, kailangan lapat na lapat siya. Okay. Eh yung mga ginagawa rito sa Cordillera at sa ibang mga lugar, Loose. hindi na. Hindi na ganon. Tapos yung materyales, kinakalawang. Nako. Tapos yung mga stud, mababaw. Let us say, ang stud dapat mga 7 meters. Ang ilalagay lang nila 2 meters, 3 meters. Ganon. Oho. Tapos i-overprice pa nila. 25,000. When in fact, hindi naman ganun talaga kalaki ang gastos. Kasi kung China-made, ang cost lang yan is about 4,300, Mura. mga ganon. Oho. Although yung German technology, medyo Oho. mahal talaga yon. Okay. Pero sino ho yung tumimbre sa inyo ho yan? Isa rin po ba siyang contractor o ano ho ba? Oo, mga contractor din. Oh. O bakit Tapos, bakit to sila bakit to sila nag-squill o hindi ho ba sila nabiyayaan parang ganun kaya sila nag-iingay, Mayor? So, yung unang nagsabi sa akin ito, nag-introduce sa akin ito, Oho. ay talagang kuwan na rin siya. Kumbaga, talagang nababahala na rin siya. Kasi aside from yung substandard yung materials, Oho. kinukuha pa nila 30%. Wow. Tapos, konpas, ang supplier din, sila rin, ang supplier. Oo nga. Kaya talagang doble-doble na. Sometimes triple whammy pa. Oho. Ang ano ba, Mayor, pag ano ba mas matibay? Ang rock netting ba o riprapping? Well, conforme yan kung ano yung slope analysis. Okay. Ano, may kinuusap na naman ako mga structural engineers, Opo. ang mga geotechnical engineers. That would depend kung ano yung slope analysis. Okay. And on the basis of that, gagawa sila ng solusyon kung Oho. rock netting ba, active ba, or passive, or shotcrete, Oho. o kaya, retaining wall. Oho. Yun ang mga solusyon na ginagawa nila. Pero, ang ginawa ng DPWH noon at kasama na yung mga kontraktor, hindi sila kikita pag mga shotcrete, hindi sila gaano kikita. Mas maganda na case. Ang tinignan kasi nila doon, yung pagkakakitaan nila, hindi yung solusyon. Yung pagkakakitaan nila. Kaya ito pong problema ngayon sa area ho ng Cannon Road, paulit-ulit kapag may ulan, may bagyo, talagang guguho talaga ho, Mayor, parang ganon. Ganun talaga yon kasi ito nga, yung isa sa pinakamalaking contractor dyan na inimbestigahan ko, pinailan ko na ng kaso. Oho. Siya mismo, nung nakausap ko siya, in-interview ko siya, Oho. siya mismo nagsabi, alam mo, Mayor, may sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Oh. 90% ng mga rock netting project dito sa Cordillera, substandard yan. Bakit substandard? Iisa lang daw ang pinanggalingan na supplier. Nako. Oho. Are you willing to name kung sino po tong supplier, sino po yung may congressman ba bang involved dito? Yes. Opo. Yes, Alex, binanggit niya si Eric Yap. Si Congressman Eric Yap, at yung Oho. kapatid niya na congressman din. Oho. Binanggit niya talaga. At in fact, pina-interview ko pa siya sa kanila, Secretary Vince, at sa mga DPWH top management. Oho. At ganun talaga, binanggit niya talaga. Oo.
So, totoo nga ho. Ano to, meron na ho bang nag-iimbestiga ho dito, DPWH? Ano ba ho bang latest diyan? Na-file na namin yung case. Na-file na Okay. yung case. Oho. So, wala pa hong wala pang desisyon. Nasa Sandigan na ho bayan na ho ba yan, Mayor? Hindi pa, nasa ombudsman pa lang. Nako. Oho. Hindi ko alam kung naisampa na nila sa Sandigan Bayan yung Oho. kaso. Oh. So isang congressman na hong involved po dyan. Ito po bang ginagawa dyan na rock netting, yan po ba'y talamak rin po ba sa ibang mga probinsya? Mayor? Ay matindi, hindi lang actually ito sa Benguet. Cordillera. Oho. Hindi lang ito sa Benguet. Oho. Sa buong Cordillera nagkaroon talaga. At meron Oho. ako figures kung magkano halaga. Around sa buong Cordillera 46 billion. Wow. 46 billion. Sabihin na lang natin 30%. Mhm. Sila pa yung supplier. So siguro mga 50 to 60% ang kanilang nakuha diyan. Nako, laki Iba pala. pa yung sa ibang lugar. Meron sa Palawan, meron Oho. sa Region 2, Oho. meron din sa Mindanao, meron din. Oo. Baka hindi naman papansinin ito ng ng ombudsman na sisilipin itong issue ng rock netting dahil yung flood control pa lang wala pa nga Mayor? Yes, unless siguro may matabunan, Oho. saka Ayun. na lang mapapansin uli yan. Nako. Ganun, kailangan may mamatay pa Oho. para talaga pansinin. Ayun. So, ito bang mga problema ninyo dyan sa inyo pong mga kabundukan ay, ano yan, kailangan ay gawin ulit ang rock netting o hindi na ninyo gawing, hindi ninyo po sasabihin na yan ang inyo pong suggestion, Mayor? Well, alam mo, maganda ang rock netting na solusyon. Kung tama lang. Depende rin sa slope analysis. Pero maganda raw yan talaga. Opo. At Oho. ginagawa yan sa Europe, sa Japan. Oho. Basta maayos lang. Hindi yung, ang intention is talaga protektahan Yeah. yung mga motorista, Oho. protektahan din yung slope, Oho. hindi yung pagkakakitaan. Nako. Nangyari dito sa Pilipinas, inuna yung pagkakakitaan. Ayun. So, ang mangyayari niyan, Mayor, dyan po sa Cannon Road at sa ilang pa mga lugar, kailangan ulitin para makorek ang mga problema, Mayor? Ganun dapat Nako. dapat mangyari. Sabi nga ni Presidente, Oho. dapat balikan nila, ayusin nila. Ayun. At yung tamang methodology. Pero ang nangyayari, ayaw na nilang balikan. Kasi nga, pinagkakitaan na nila, Oho. ginastos na rin nila na iba. So ano pa yung gagastusin nila? Nako. Aside from that, ako nga, 3-4 months ago, nagpadala ako ng mga investigador. Sabi ko, kumuha kayo, mamili kayo ng 10 sites at random. Punan nyo niyang sample. Oho. Nagulat kami na out of the 10 sites, 7 sites kagad, defective na kagad yung mga rock netting na materyales. Mhm. Nako, ganun pala ang problema. So, Opo. Hundreds of rock netting projects yan all over the country. Yeah. Oho. And as we speak po, Mayor, kumusta po ang sitwasyon dyan po sa inyo pong lungsod? May mga ano ho ba? May mga pagguho at may mga pagbaha pa rin po ba dyan? Yes, tuloy-tuloy yung ulan namin dito, malakas hanggang Oho. ngayon. Tapos nagkaroon kami ng isang very, very tragic na incident dito. Oh. May gumuho yung buong hillside Uy. na around 30 stories to eh. Tapos tatabunan 3 bahay. Oh. Tapos mga 14 na residents ang affected. Oho. 3 pa lang yung na-recover namin na buhay. Mhm. 4 yung one na declared na namatay. Oho. Tapos meron pa kami 7 pa na hinahanap Oh. ngayon. Pero na-recover na namin yung 2 kanina. Oho. So meron pang 5. Dati-rati nire-report ko na 6 lang yung missing. Oho. Pero a few hours ago, binanggit sa akin na meron pa palang isang elder Oho. na nakitira. Kaya 5 pa yung missing ngayon. Kaya nandito ako ngayon nandito kami. Hanggang Opo. mula pa kagabi talagang tinututukan talaga namin to. So, 4 dead po. Confirm po, Mayor, no? 4 dead? Yes, confirm na yung 4 dead. Four dead. Confirm na. Ay, di na. 1 na pala. 4, 5, 6 na. 6 na. Six, Yung confirm kasi na-recover na yung 2 kanina eh. Wow. Oho. Anong dahilan yan, Mayor? Ano pong dahilan? Talagang landslide lang po. Landslide, oo. Oho. Tapos yung lugar talaga, hazard. Oho. Hazard talaga yung lugar na yon. In fact, sinabihan na nga sila raw ng barangay na mag-evacuate na. Mhm.
Kaya lang, siyempre, yung comfort zone nila at ilang Yeah. taon na rin sila rito, siguro isang dekada na sila rito, more. Mhm. Kaya sabi nila, alam mo naman, pag ganun katagal ka na doon at wala naman nangyayari, Yes. siyempre, feeling mo, talaga Kampante. safe na safe Oho. ka. Oho. So ngayon, pina-evacuate na namin lahat ng yung mga residente na nakatira rito sa, malapit dito sa site ng Oho. insidente. Anong In-evacuate name na po ng namin. lugar po yan, Mayor? Gisad Surong Barangay. Gisad Surong Barangay. Gisad Surong Barangay. Oho. Okay. Sige po. At ongoing pa ho ang ano ba? Retrieval operation po, Mayor? Yeah, ongoing pa. Nasa Opo. search and rescue pa rin kami kasi wala pang 24 hours. Nangyari Opo. yung insidente mga before 7 o'clock last night. Yeah. Okay. Okay, lastly po, Mayor, ano hong inyong pong mensahe? Baka may gustong umakyat po dyan sa Baguio. Pwede ho ba madaanan? Safe po ba pag umakyat po ng Baguio? Yes, yung mga aakyat, iwasan muna yung Canon kasi may mga rockfall doon, may mga landslides. Opo. Dumaan po kayo sa Marcos Highway o sa Marcos. Naguilian Road. Mhm. Mas safer po doon. Okay, sige po. Mayor, thank you so much at ingat po kayo at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Alex.